when you prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in yourself and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your need? Just remember that God is always working in ways you cannot see. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares on Him. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need. You love us way too much
to give us lesser days. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your words is not enough. All the while you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain we mind is hard. This is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? God of creation, there at the start, before the beginning of time, with no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets fall. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you made.
in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, revolving in pursuit of what you said. If it all reveals to nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you so alive, so will The stars were made to worship, so will I. But the mountains bow in reverence, so will I. The oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. The wind is various and it's so alive. If the rocks cry out in silence, so alive. If the sound of all our praises still falls shy, and we sing again 100 billion times. You chase down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart in everything you've done. Every part is signed in the work of our God. If you gladly chose surrender, so alive, I can see your heart in a million different ways. Every precious one, child you died to save. You gave your life to earn them so alive, like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind.
praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. And join us on our online Sunday school every Sunday, 10:30 a.m. Join us on our online Sunday school every Sunday, 10:30 a.m. See you there. Come and join us on our online Sunday school every 10:30 a.m. See you there. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise?
Good evening po mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Muli tayo magkakasama-samang manambahan at makinig ng kanyang mga salita sa gabing ito. Kaya naman po, ihanda po natin ang ating puso at isipan at anyayahan po natin ang ating buong sambahayan na makaisa sa gawain na ito upang tayo po ay mapagpala ng ating Panginoon. Sa ating pong pananalangin sa gabing ito, ay atin po munang basahin ang aklat ng mga awit, chapter 15, verses 12. Ang Diyos ay magpapala, hindi tayo lilimutin. Pagpapala'y matatamo nitong bayan ng Israel. Pati mga saserdote may pagpapalang kakamtin. Napakaganda po ng ating binasa na ang Diyos po ang magpapala sa atin at hindi po tayo lilimutin. Kaya naman, lahat ng ginagawa natin para sa Lord, ito po ay hindi lilimutin ng Panginoon at meron po itong kalakip na pagpapala sa bawat isa po sa atin. So, sa kaibigang ito, tayo po ay sama-samang manambahan sa ating Panginoon. Tayo manalangin, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, taos puso ang aming pagpupuri at pasasalamat sa panibagong pagkakataon na ikaw ay masamba namin, maitaas at maluwalhati. Lord, sa aming paglapit sa iyong harapan sa gabing ito, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, pakalinisin mo kami at paging dapatin. Amang banal, salamat po sa iyong pagpapatawad at salamat po sa iyong paglilinis sa bawat isa sa amin. Ama, at tinataas po namin sa iyo ang aming gawain sa gabing ito. Patuloy mo po na pakapuspusin ng Santong Espiritu ang bawat isa, ang lahat po ng mga awit, mga manunugtog, lalo-lalo na po ang iyong ulipod na si Pastor Alfred na magdadala ng iyong mensahe sa amin. Nawa ay patuloy mo siya ingatan at patuloy mo siyang bigyan ng karunungan upang may bahagi sa amin ng iyong buhay at banal na salita. Kami naman, Lord, na mga nanonood ng gawain na ito, bigyan niyo po kami ng isang maayos at malinis na puso upang matanggap namin ang lahat ng pagpapala na iyo pong ibibigay at ihahayag sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Amang banal, sa gabing nga po ito, wala kaming gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa magandang bagay na patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos, at dinadakila. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Let all your goodness
says, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Hallelujah. Your ways, God, are holy. What God is as great as our God? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Hallelujah. Jesus, we believe, we believe. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my everything, silencing my everything. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes,
powerful, and even His name is great. Hallelujah. We put our trust in Him. We put our trust in Him. Hallelujah. Truly, Father, there is no God greater than you. You are the only God. You are the name above all names, the King of all kings, the Lord of all lords, and we lift you up, Father. We all bow down to your holy name. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We declare how great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, worship team, for those wonderful and amazing songs of praise to our God
in Christ Jesus. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng Miyerkules na naman sa lahat ng nanonood at nakikinig. Isa na naman pong kagalakan sa akin kasama ng worship team at ni Pastor Rene na muli kaming papasok sa inyong mga tahanan upang magpahayag muli ng mabuting balita ng kaligtasan mula sa banal na aklat. Sa gabing ito, isa na naman pong exciting topic ang isasaad ko sa bawat isa sa inyo. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila. Maraming salamat, O Lord, sa talino na ibinagkakaloob mo po sa amin, sa mga pangunawa na aming nararanasan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa gabing ito, pinupuri ka namin, dalangin namin na pagpalain mo ang bawat isa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at linisin sa lahat ng sala. At hinihiling po namin, Ama, na puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang aming pag-aaralan. Sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming dalangin. Amen at Amen. Praise the Lord. Sa oras na ito, tayo po muna ay makinig ng isang special number. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost the way. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own, here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give a healing and grace. Our hearts always hunger for.
Thank you, Sister Chick Chick, sa inyong napakagandang awit. Purihin ang Panginoon sa inyong lahat. The title of my message tonight, my 174th online preaching is, Every Detail Has a Story. Purihin ang Panginoon at isa naman pong masayang araw sa bawat isa. Sa oras na ito, ako po ay nasa garden na naman namin at naririnig niyo po ang awit ng mga ibon. Naririnig niyo ba yun? Mga tunog ng ibon, mga awit ng mga ibon yun. Ang dami pong ibon sa aming garden. Ano? Kasabay pa ang mga pagtahol ng aso ng aming mga kapitbahay. Hallelujah. Praise the Lord. Kanina po ay inaawat ko yung dalawang ibon na yun na maingay. At ayun na naman po, nakaalis na. Oh, okay. Praise the Lord. There is a saying in architecture that the devil is in the details. Every detail of a plan, while seeming insignificant, may contain hidden problems that threaten its overall feasibility. Let us stop today and recognize the significance of the seemingly insignificant things in our life that will help us invest in the future and navigate life. Sa araw na to, tayo po muna ipansamantalang huminto sa ating mga gawain at atin pong isipin at maunawaan na may mga bagay na akala natin ay walang halaga pero mahalaga po sa atin. May mga bagay kasi na akala natin ay walang halaga sa ating pamumuhay, sa ating pag-i-invest o sa paglalagak ng ating oras, panahon, maging salapi para sa ating kinabukasan. The source of the Proverbs, the devil is in the details, is often attributed to German-American architect Ludwig Mies van der Rohe. This is almost certainly a misattribution. Sa totoo lang po, ang expression na ito ay nanggaling po sa German Proverbs na ito po ang sinasabi, Der Liebe Gott steckt im Detail. Sana po tama po yung aking pronunciation, which translate as God is in the detail. Mies van der Rohe is also associated with this earlier form, but although he may have used it, there's no evidence that he was the first to do so. Wala naman pong tunay na ebidensya na siya po ang pinagmulan ng salitang ito na the devil is in the detail, pero ito po ay madalas pong phrases o ito po yung mga katagang ginagamit po lalong-lalo na po sa larangan ng design or architecture sapagkat sinasabi po nila napaka-komplikado po ng mga detalye. Subalit ang tunay pong pinagmulan ng salitang ito is God is in the detail. At tunay nga na ang detalye po ng buhay natin, ang may akda ay ang Diyos. Many times I heard this phrase, the devil is in the detail from the designers, but for us and for me, truly God is in the details. God the Father is the master architect of this universe and the vast galaxy up there. He is the creator of heaven and earth. Tandaan po natin mga kapatid, na ang Diyos ang may likha ng langit at lupa. By His power, He hung this world in space with exact gravitational force so that this earth together with all the planets makes their perfect orbit around the sun. And the moon orbits the earth because gravity is able to supply the necessary centripetal force at a distance of hundreds of millions of meters. In fact, the same force causes planets to orbit the sun, stars to orbit the center of the galaxy, and galaxies to cluster together. What a detailed information from the expert. Mind-blowing na naman po ang araw na ito. Praise the Lord. You really need to have a clear picture of Earth orbiting around the sun and at the same time rotating about an axis tilted relative to the plane the orbit lies in, with the axis of rotation always pointing at the same star and not changing its direction as the Earth goes around the sun. Pinag-uusapan po natin na ang sanlibutan ito, ang mundong ito ay umiikot po sa araw. Kailangan lang po nating makita ang larawan ng sanlibutan ito, nitong mundong ito habang umiikot po sa araw.
At ito po ay may sinusundang axis o daan upang hindi po umalis sa kanyang iniikutan para hindi po magkaroon ng problema habang siya po ay umiikot sa araw. Then you must add to your picture the moon orbiting around the earth once a month. The plane of its orbit tilted 5 degrees from the plane of the earth's orbit around the sun. Then we add in the planets. At sa kaalaman po ng lahat, ang buwan naman po ay umiikot sa ating daigdig, minsan sa isang buwan. At ito po ay nakatilt, nakaangat po daw ng konti, ng 5 degrees, ang ibig sabihin, about 20 minutes sa plane po, doon po sa dinadaanan ng ating mundo. No? At kasama nga po, doon po sa kalawakan, ang marami pang mga bituin at planeta. In Joshua chapter 10, verse 12 to 13, on the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, O sun, stand still over Gibeon, O moon, over the valley of Ajalon. So the sun stood still and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies. As it is written in the book of Jashar, the sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. Ayon po sa Josue Kabanatang 10, talatang 12 hanggang 13, noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Noong ang mga Israelita po ay mayroon pong digmaan laban sa Amoreo, sila po ay pinagtagumpay ng Diyos laban sa mga ito. At si Joshua nga po ay nakipag-usap sa Diyos upang pahintuin ng Diyos ang araw at ang buwan sa oras na yon. Tandaan po natin na mayroon pong milagro lagi sa buhay ng mga anak ng Diyos. At nung araw nga pong yun, nung ang Israel po ay mayroon pong digmaan sa mga Amoreo, tumigil ang araw at hindi gumalaw ang buwan. Tatanungin natin, Pastor, ano po ang koneksyon ng mensaheng ito sa ating pag-aaralan? Alam niyo po ba na merong nawawalang isang araw doon po sa kalawakan, doon sa universe? There was a missing day in the universe. Sa akin pong binasa sa aklat po ni Joshua, ay sinasaad po doon na huminto ang araw at ang buwan sa loob halos ng isang araw. At ito po yung nawawalang araw diyan po sa kalawakan. At ang mga scientists po ay itinuturing na ito ay isang alamat lamang. Subalit dumating po ang araw na kailangan pong malaman kung totoo nga po ba ang alamat na yan sa pamamagitan po ng mga scientifico. Mr. Harold Hill, president of the Curtiss Engine Company in Baltimore, Maryland, and a consultant in the space program, relates the following development. Ang sabi po niya, I think one of the most amazing things that God has for us today happened recently to our astronauts and space scientists at Greenbelt, Maryland. They were checking the position of the sun, moon, and planets out in the space where they would be 100 years and 1,000 years from now. Tinutuklas po kasi ng mga scientifico o ng mga scientist ang paglalagay po ng satellites po doon po sa kalawakan. At kanila pong chinecheck ang posisyon ng araw, ng buwan at ng mga planeta upang malagay nila ang mga satellites po dun sa kalawakan ng mayroon pong pag-iingat. We have to know this so that we won't send satellites up and have its bump into something later on its orbits. Sinabi nga po niya na kailangan daw po nilang maunawaan ang mga bagay na ito upang hindi po sila magkamali sa paglalagay po ng mga satellites doon sa kalawakan at hindi mabangga ng kung ano-anong mga naroong nakalutang. Amen. Ang sabi po niya, we have to lay out the orbits in terms of life of the satellites and where the planets will be so the whole thing will not bog down.
Ito po mga kapatid, alam niyo, mind-blowing po itong pinag-aaralan natin na ito, nahango po sa salita ng Diyos. Ang mga sayentipiko sa pamumuno po ni Mr. Harold Hill, kasama ang mga astronaut po, ay nag-aaral tungkol po sa posisyon ng araw, ng buwan at ng mga planeta doon po sa kalawakan, sapagkat sila po ay maglalagay ng satellites doon po sa kalawakan. At napakahalaga pong malaman nila ang kalagayan, ang pag-ikot ng mga planeta at ng buwan sa araw. Kahit nga po ang mga airplane o mga eroplano ay may tinatawag na en route charts. Ito po yung road maps doon po sa sky, no? Katulad din ng mga satellites na naroon sa kalawakan, dapat alam ng mga scientists kung kailan at saan nila ilalagay ang mga satellites na ito na ginagamit natin sa ating makabagong panahon. Ang ating mga cellphones at ang lahat ng communication equipments ay nakabase sa communication satellites doon po sa himpapawid. Amen. Praise the Lord. At ito nga pong si Mr. Hill kasama ang mga astronaut ay pinag-aralan po ang kalagayan, ang pag-ikot ng mga planeta, kasama po ang daigdig natin doon po sa araw, at mahalaga po ito para sa kanila. At ito ang dahilan na pinag-aralan nga po ni Mr. Harold Hill. Siya po ang presidente ng Curtiss Engine Company sa Baltimore, Maryland, at siya po yung consultant ng space program kasama ang kanyang mga sayentipiko. They ran the computer measurement back and forth over the centuries, and it came to a halt. The computer stopped and put up a red signal, which meant that there was something wrong either with the information fed into it or with the results as compared to the standards. Sa gitna ng kanilang pag-aaral, ang kanila pong mga computer ay huminto, sapagkat ito ay nakatanggap daw po ng maling signal, nagkaroon po ng red signal, na ang ibig sabihin ay merong pagkakamali o meron pong dapat silang iayos. Ang ginawa po ni Harold Hill ay tinawag po niya ang service department para po i-check kung ano ang mali. At alam niyo ba kung ano nangyari? They found out that there is a day missing in the space in elapsed time. At alam niyo po ba sa kanilang pag-aaral, kanila pong na-discover o napag-alaman na merong nawawalang isang araw doon po sa space, doon po sa kalawakan sa mga nagdaang panahon. At sila nga po ay nagkamot ng ulo at sila po ay walang kasagutan para dito. Finally, a Christian man on the team said, "You know, one time I was in Sunday school and they talk about the sun standing still. While they didn't believe him, they didn't have an answer either, so they said, 'Show us.'" At ayon nga po sa kasaysayan, meron pong isang Kristiyano na scientifico rin po na kasama nila na nagsabi po na siya daw po ay may natutunan sa kanyang Sunday school dahil ito po ay Christian. At ang kanilang teacher sa Sunday school ay nagsabi na ang araw ay huminto at ang buwan ay tumigil sa panahon po ni Joshua. At hindi nga po maniwala ang mga scientists sa kanya, subalit wala naman silang magawa dahil wala po silang kasagutan sa problemang iyan na huminto nga po ang kanilang computer sa pag-aaral nila po sa time and space po. At sabi nga nila, sige, ipakita mo sa amin, ituro mo sa amin ang sinasabi mong kwento na yan. What happened? He got a Bible and went back to the book of Joshua, where they found a pretty ridiculous statement for anyone with common sense. There they found the Lord saying to Joshua, "Fear them not, I have delivered them into thy hand. There shall not a man of them stand before you." At nung nga pong kinuha nga po ng Christian na ito, ang Biblia at binuksan po sa aklat ni Joshua, ay nakita po nila doon ang salita ng Diyos na nagsasabi nga po na huwag silang matakot sapagkat ibibigay sa kanila ang pagtatagumpay, sapagkat si Joshua po ay natatakot na gumabi, sapagkat pagkagat po ng dilim, natatakot si Joshua na sila po ay talunin ng mga Amoreo. So Joshua asked the Lord to make the sun stand still. Kung kaya nga po nanalangin po si Joshua sa Diyos na kung po pwede at kung maaari lang na huwag lumubog ang araw, manatili o huminto ang araw sa katanghalian at ang buwan ay manatili rin sa buong maghapon. And what happened?
The sun stood still and the moon stayed and hasted not to go down about a whole day. Ganun po ang nangyari. Pinahinto nga po ng Diyos ang araw at ang buwan sa loob ng halos isang araw. At nung i-check nga po nila ang computers going back into the time it was written and found it was close but not close enough. The elapsed time that was missing back in Joshua's day was 23 hours and 20 minutes, not a whole day. Ano po ang ginawa ng mga scientists? Kanila pong dinate back yung pong kanilang computer sa panahon po ni Joshua. Alam niyo, mga scientists talaga, makikita niyo parang mga abnormal talaga, no? Pero matatalino sila. Binigyan sila ng sobrang talino ng Diyos upang kanila pong i-develop ang communication upang ito po ay gamitin ng Diyos. Katulad ngayon, habang ako po ay nagpipreach, gumagana ang satellites po dun sa kalawakan. Ibinabato ng computer na ito, ng mga gadgets na ito, ang aking mga sinasabi, ang aking larawan, ang itong bidyong ito, dinadala sa kalawakan at pagkatapos ipinupukol naman po sa inyo. Kaya napapanood nyo ko at naririnig nyo ko. Ito po ay mga tuklas ng mga dalubhasa tungkol sa communication. At nga pong nag-aaral sila tungkol po dito, napag-alaman nila na mayroon nga pong nawawalang oras doon po sa kalawakan at ito po ay mahalaga sa kanilang pag-aaral, no? At nung nga pong binuksan nila ang aklat ng Joshua, natagpuan nila nung binalikan po nila yung panahon ni Joshua sa pamamagitan din ng computer, ay nadiscover nga po ng mga dalubhasa na mayroong nawawalang 23 oras at 20 minuto, hindi po isang araw. At dapat pong malaman nila kung ano ang naging dahilan. They read the Bible and there it was about a day. These little words in the Bible are important. It was part of God's detail to complete our information about His plan. But they were still in trouble because if you cannot account for 40 minutes, they say, they will be still in trouble 1,000 years from now. Noon nga pong binuksan nila ang Biblia, doon po sa aklat ni Joshua, natagpuan po nila na mayroon 23 oras at 20 minuto na huminto ang araw. Ibig sabihin, hindi po buong araw. At kailangan nilang mai-account ang 40 minuto kung nasaan yun. Amen. Katulad mo at katulad ko, isang araw po ay magsusulit tayo sa Diyos. Sa mga panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon, ipagsusulit natin ito. At yun nga po ang naging problema ng mga scientists na meron pa pong 40 minuto ang kanilang dapat malaman. 40 minutes had to be found because it can be multiplied many times over in orbits. Ito pong 40 minuto na ito, sasabihin mo, Pastor, gaano makahalaga yung 40 minuto para po magkaroon ng katagumpayan ng kanilang eksperimento? Tandaan po ninyo na sa pag-aaral po nitong mga satellites na ito, ang mga pagkilos ng mga planeta doon po sa kalawakan ay napakahalaga po sa mga scientists na ito. At kailangan po nilang matagpuan kung nasaan ang 40 minuto na nawawala. At kailangan po nilang mapatunayan yung 40 minutong nawawala ayon po sa banal na kasulatan. As the Christian employees thought about it, he remembered somewhere in the Bible where it said that the sun went backwards. The scientists told him he was out of his mind, but they got out the book and read these words in 2 Kings. Hezekiah on his deathbed was visited by the prophet Isaiah who told him that he was not going to die. Nung sinabi nga po nung Kristiyanong scientist na ito na mayroon pong nakasulat sa Biblia na ang araw naman po ay umatras. Amen. Nakita niyo, alam niyo ba kung sabi ng mga scientists? Siguro daw po itong kasama nila ay nababaliw. Subalit sila po ay nagbukas pa rin ng aklat ng Biblia at nabasa nga po nila dun sa pangalawang hari na si Hezekiah po ay nasa kanyang banig ng karamdaman. At siya po ay binisita ni Propeta Isaiah na sinabi na siya ay hindi pa mamamatay. At ito nga po si Hezekiah ay humingi po ng sign. Hezekiah asked for a sign as proof. Isaiah said, "Do you want the sun go ahead 10 degrees?" Hezekiah said, "It is nothing for the sun to go ahead 10 degrees, but let the shadow return backward 10 degrees.
Isaiah spoke to the Lord, and the Lord brought the shadow 10 degrees backward. 10 degrees is exactly 40 minutes. 23 hours and 20 minutes in Joshua plus 40 minutes in the 2 Kings make the missing day in the universe. Isn't it amazing? Our God is rubbing their noses in His truth. Ito po yung nangyari. Nang sabihin nga po ni Isaiah kay Hezekiah na hindi pa po siya mamamatay, humingi po ng sign, no, si Hezekiah. At hiniling nga po niya na ang araw ay umatras ng 10 degrees. Ang ibig sabihin, 40 minuto. At nung araw nga po yun ay umatras po ang araw ng 40 minuto. At yun nga pong 40 minutong iyon, pag sinama niyo po sa 3 oras at 20 minuto, ito po ay bumuo na ng isang araw. Tunay nga pong napakahusay po ng Panginoon. Amen. The earliest and the simplest form of sundial is the shadow stick. The time of day is judged by the length and position of the stick shadow. Some nomadic people still use the method for timekeeping. The technical name for the shadow stick is a gnomon. As the sun moves through the sky from sunrise to sunset, the shadow of the gnomon rotates clockwise. The shadow is the shortest when the sun is directly in the south, defining local noon. Ito po yung larawan po ng sundial. Ito po yung ginagamit na orasan po nung unang panahon. At ito po ay dinevelop nila sa ganito pong sundial din, no? Ayan po yan. Nakita natin, no? Napakahiwaga po at talino na ibinigay ng Diyos sa tao upang tayo po ay magkaroon ng orasan. Diyan po nagsimula yan, ano? Yan pong sundial. Dito sa stick na ito, nakikita natin na may mga bato na nagre-represent po ng mga oras. At na-discover nga po ng mga scientist na meron niyang isang araw na nawawala doon po sa universe. At ito po ay kanilang natagpuan doon po sa malinaw na salita ng banal na kasulatan. At dahil sa banal na kasulatan, ang mga scientists ay natulungan upang i-perfect ang paglalagay po ng satellites doon po sa kalawakan upang hindi po mabangga ang mga planeta, ang mga bituin na umiikot din po doon po sa universe. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Truly, God is in the details. Every detail has a story to tell. I came out with this title while I told John, my son, how our handrail in our house has carved by my carpenter. I need to discuss the detail with Manny, my carpenter. When God called Moses to lead his people to the wilderness, He told Moses the details of the promised land He prepared for the Jewish people. In Exodus chapter 3 verse 8 says, "So I have come down to rescue them from the land of Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites." Ganito po inilarawan ng Diyos kay Moses ang lugar po ng lupang pangako. In his vision, St. John described the amazing details of the new city of Jerusalem that will go down from heaven to the new earth after the millennial kingdom. The walls of the new Jerusalem demonstrate the riches of the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 21 verse 18 to 20 describe these riches. The wall was built of jasper while the city was pure gold, like clear glass. The foundations of the wall of the city were adorned with every kind of jewel. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. Ganito po yung detalye po ng wall ng New Jerusalem na bababa po mula sa langit patungo po sa bagong lupa na ginawa ng Diyos. At ang flooring po ng New Jerusalem ay gawa po sa ginto. Amen. Praise God. Before we came to this earth, God created man in His own image. He created man from the dust of the earth.
a detail of how God created human beings. In Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. God also created the beasts of the earth and the birds of the air in details. In Genesis chapter 2 verse 19, now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the fields and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. The beasts of the fields and the birds of the air were formed out of the ground too. God is in every details of our life as His children. In Psalm 139, verse 13 to 16 says, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." Praise the Lord. Ayon po sa mga awit kabanata 139, talatang 13 hanggang 16, ito pong sinasabi, "Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam." Praise the Lord. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tunay nga pong madetalye ang buhay ng bawat tao at ito ay alam ng Diyos. Kahanga-hanga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tandaan niyo po mga nanonood at nakikinig, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay isang kahanga-hangang Diyos. Madalas po tayo ay humahanga sa ating mga boss, sa mga pinaglilingkuran natin, na mga amo. Subalit tunay na kahanga-hanga ang talino ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ang Diyos na pinagtitiwalaan natin sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Mapalad po tayo, mapalad po ako sapagkat ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. I am working under God's administration in Christ Jesus. Ganun din po ang ating mga tahanan. Ang mga tahanan po natin, ang ating bahay ay puno po ng detalye at mayroong kwento ang bawat detalye ng ating tahanan. Madalas hindi natin napapansin na may mga kasaysayan ang mga bagay na konektado sa ating buhay. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang bawat kasaysayan, bawat istorya ng ating buhay ay merong detalye. Sa aking yang tahanan, sa mga bahay na ginagawa ko, napakaraming detalye na dapat sundin ng aking mga manggagawa para lumabas na maganda ang mga bahay, ang mga building na itinatayo namin. Madalas nga po sinasabi ko kay Jobin at kay John na pag-aralang mabuti ang plano, ang mga detalye ng mga plano na aming itinatayo. Yung mga bahay na itinatayo namin ay may mga detalye. Yung mga moldura nito, pati yung mga switches, mga ilaw, mga pin lights, mga magagandang ilaw na inilalagay namin. At sinasabi ko rin kay Brother Ramon yan, detalyado po ang bawat kilos natin at dapat po nating maunawaan yan. Madalas nga po, pag binamasdan ko ang mga bahay na ginawa namin, ako po ay namamangha at nagpupuri sa Diyos. Meron nga po akong mga time na tinitingnan ko sa malayo yung aming mga ginagawa sapagkat ito po ay punong-puno ng detalye. Ako po ay namamangha at nagpapasalamat sa Panginoon. Madalas nga po napapasigaw ako sa Lord na, "Praise the Lord!" Ang ganda po kasi ng mga ginagawa namin na punong-puno ng detalye. Katulad din ng likhain ng Diyos ang sanlibutan at ang lahat ng laman nito kasama ang mga tao. Ayon po sa Genesis chapter 1 verse 31,
Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Maging ang Diyos po ay namangha sa kanyang ginawa. Punong-puno po ng detalye ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. Truly, God is in the details. Nang tayo ay likhain ng Diyos, puno po ng detalye. Nakita ng Diyos kung paano tayo ginawa, kung paano tayo lumaki sa sinapupunan ng ating mga magulang. Ganun po kadetalye ang buhay mo at ang buhay ko. Ang lahat po ng ating ginagawa dapat po ay ma-realize natin. Maging sensitive po tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Punong-puno ng detalye ang buhay natin. Pati nga po yung mga nagluluto sa bahay natin, ang aking asawa, si Chat. Punong-puno ng detalye. Pag kare-kare, iba detalye. Pagka sinigang, iba ang detalye ng pagluluto. Tandaan po natin yan. Hallelujah. At ang bawat detalye ay meron pong istoryang pwedeng ikwento. Katulad ng buhay mo, katulad ng buhay ko, marami pong detalye ang ating buhay. Nung bago pa po tayo isilang, ang ating mga magulang ay merong love story na pwedeng ikwento at ito ay puno ng detalye din. Hallelujah! Pinayagan ng Diyos na ating mamasdan ang kahanga-hanga niyang ginawa upang tayo ay magpasalamat sa Kanya. Tunay nga pong nananahan ng Diyos sa ating mga papuri. God inhabits the praises of His people. Actually, God is the reason of our life story. Minsan tayo ay nag-iisip kung bakit ba tayo naging Pilipino. Sana nga ay naging Amerikano na lang tayo. Ako po, katulad ko, sana ay naging Amerikano na lang ako para maputi ako. Pero yung mga Amerikano naman, nangangarap na sana naging Pilipino na lang sila. Amen. Tunay nga po na marami pong mga tao ang gustong maging ganito, pero ang Diyos po kasi ang may akda ng buhay mo at ng buhay ko. Naging Pilipino ka dahil yan ang gusto ng Diyos. Naging mga Amerikano, yung mga Amerikano dahil yun ang gusto niya. Minsan nga po, tinanong ko yung aking kaibigan na Koreano, nung nasa Korea po kami, tinanong ko sa kanya, Pastor, nasaan po ang bahay niyo dito? Alam niyo ba kung anong sagot niya sa akin? Na wala daw siyang bahay doon po sa Korea, sapagkat ang bahay daw po niya ay nasa Pilipinas. At sinabi pa po niya na doon siya sa Pilipinas mamamatay. At yun nga pong isang kaibigan kong Koreano nagsabi niyan, ay namatay nga po dito sa Pilipinas bilang misyonaryo. Katulad namin, katulad mo at katulad ko, naranasan natin ang kahirapan ng ating mga magulang. Ipinaranas ng Diyos ito sa atin upang tayo ay mayroong kwento. Tandaan natin, ang kahirapan din po ay may detalye na pwedeng ikwento. Amen. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. At nung tayo naman po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, may detalye din ang pakipag-isa natin sa Panginoong Hesukristo. Amen. At binago ng Diyos ang takbo ng buhay natin. At ang takbo ng buhay na tinatakbo natin ngayon ay mayroon pong detalye din. Amen. Hallelujah. Bawat detalye ng buhay natin ay may kasaysayan. At ang bawat desisyon po natin ay mayroon din pong detalye na para maikwento. Ang buhay at kamatayan ng ating Panginoon ay puno rin po ng details. At ang lahat ng details o detalye ng buhay at kamatayan ng Panginoon ay nagkaroon ng katuparan. Natupad po ang kanyang kamatayan sa krus, sa Golgota, at ang kanyang muling pagkabuhay, ang pag-akyat niya sa langit. At sa panahon natin ngayon, hinihintay na natin ang kaganapan ng istorya o detalye ng kanyang muling pagbabalik sa rapture at ang kanyang paghahari sa Millennial Kingdom. At pagkatapos ng 1,000 taon, ay magaganap naman po ang pangwalang hanggang buhay natin doon po sa eternity. Amen. Kaya nga po, mind-blowing, ano? Ang ating pag-aaral ngayon, puno po ng detalye ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang ating kapanganakan ay may detalye mula sa paglilihi sa atin ng ating ina, ay may kasaysayan, at lalong-lalo na ang ating kaligtasan. Ang istorya po ng ating pag-ibig sa Diyos ay punong-puno po ng details. Amen. Truly, God is in the details. Isang mapagpala at mapagpaalalang gabi sa lahat. Tayo po ay manalangin. Amang banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba, niluluwalhati.
Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa kasaysayan ng aming kaligtasan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Pagpalain mo ang bawat isang nanonood at nakikinig. Bigyan mo sila ng malawak na pag-iisip upang mapaglimi-limi nila ang mga salitang akin pong sinambit sa kanila sa araw na ito. Pagpalain mo ang lahat ng member ng Christ of All Ages, ang bawat pamilya, iingatan mo rin sa laban sa COVID-19. Sana po ay matapos na po ang COVID-19 na ito upang kami po ay makapagpuri sa inyo doon po sa bahay-sambahan, sa Kamyas. Pagpalain mo rin ang church ni Pastor Job Tullius, ang God Will Provide Church, ang church ni Fred Merihilla sa Cavite ay pagpalain mo din. Pagpalain mo ang buong Pilipinas. Dalangin ko, Ama, na gumaling na po ang bansang Pilipinas laban sa COVID-19. Pakaingatan niyo po ang aming bayan. Pagpalain mo ang Israel, we pray for the peace of Jerusalem and we declare blessing, blessing, blessing over the whole nation of Israel. And Father, we love you so much. We thank you. Sana po, Panginoon, matapos na po ang pandemyang ito. Dalangin namin, Ama, na ang liwanag ng Panginoong Hesus ay magningning sa buhay namin, mahabag ka lagi sa amin at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang aming dalangin at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Lagi po nating ipangaral ang banal na salita ng Diyos at lagi po tayong mag-ingat. At by the way, watch out for our face-to-face service po, no? At sana po ay mangyari po ito sa unang linggo ng Enero 2022. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much, and to God be the glory.